Good afternoon, Life Giver family. Nakayo po tayo. And we are gonna bless the Lord this afternoon. It is Love Month, so we will give God all our love. Amen. We'll offer up to Him our hearts, everything in us, our strength, our lives unto Jesus. Sing with us. Set me apart, gave me a new heart, filled with compassion, share your name. Show me your ways, I want to know you. Guide me
expands, Lord God, and is just beyond borders. Napakalawak, Lord God. Napakalalim, Panginoong Diyos, ng pagmamahal mo para sa amin. There's nothing in us, Lord God, that we can give back unto you, but just our voices, our hands that are lifted up unto your name, our hearts, Lord God, that we lay down before your altar. We place it right now, Lord God, sa harapan mo, Panginoong Diyos. We ask, Lord God, that you receive it. You make it worthy, Lord God, to be accepted by you. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang makakapaglinis nito. Ikaw lamang, Panginoon, ang magbibigay, Panginoong Diyos, ng karapat-dapat na alay mula sa amin. Let these songs, church, be your own prayer, your own worship, and your song for the Lord. As you read the lyrics, make it your own. Place it inside your heart. Just offer everything unto the Lord. This is our offering of praise unto the mighty God who has given His full love for each and every one of us. Accept this, Lord God, right now. Receive our worship. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart,
great love. And we glorify you this time. And all of those who love the Lord mightily will shout aloud, Amen and Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Good day, Life Giver family. I'm Miko Aisorena. And I'm Joylyn Aisorena. We are here to share our life-giving testimony. So masasabi kong laking life giver ako. Nagsimula ako dito nung high school pa ako. So ito po yung panahon na nasa Princess Builders Anonas pa lang ang church. Nawin po ako nun dahil gusto ko lang makahawak ng electric guitar. Diba? Yan talaga. Hindi ko makakalimutan din yung bili ni Bishop sa amin noon na sa church na raw po kami maghanap ng mapapangasawa. Yeah. Of course, many years have passed. Nag-transition na kami from youth to young professionals. So habang naghihintay, I waited actively. Tuloy-tuloy ako nagpa-disciple, nag-school of discipleship, at nag-serve sa media and worship ministry. Siyempre, tuloy-tuloy din na nag-life group. Ako naman po ay dating nagtatrabaho as call center agent na walang kabuhay-buhay ang buhay. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Paulit-ulit lang po ang cycle ng aking buhay. Not until makilala ko si Lord through Life Giver noong taong 2013 nang may nag-invite po sa akin na college friend na si Coach Tomeng. At sa araw na din yun, nakilala ko po si Pastora Jamie at in-invite niya po ako sa kanyang life group. Doon po, mas lalong nakilala ko ang Panginoon at nagpa-disciple po ako at ginaid po niya ako sa aking spiritual walk. Nag-undergo din po ako ng SOD at doon ko po nakita ang purpose ko. Kaya nagdesisyon po ako na maglingkod na po sa Panginoon. Yan. Siyempre po, hindi na tayo bumabata. Kaya nagsimula na rin ako mag-pray para sa makakasama ko sa buhay. Yan. Isang linggo after ng 2:30 service noon, so pumunta po ako sa paborito kong place sa Cubao. At doon ko nakita si Coach Tomeng. Si Coach Tomeng nakasama si Joylyn. Ayun, di ba? Doon ko po siya unang nakilala. Fast forward to 2014, Miko took a leap of faith para ligawan po ako. Dinaan niya po ako sa tamang proseso, with guidance, with accountability, at habang patuloy na nagpo-focus sa ministry. And after 1 year of courtship, sinagot ko na po siya. Habang tumatagal ako sa aking spiritual walk, dito ko na rin nakita ang kahalagahan ng pagbibigay. Kaya I see to it na maibigay ang aking tithes, offering, and even pledge sa ating home church. So, ayun, nakatulong ding tumibay ang faith ko nung dumating ang matinding challenge sa ating simbahan na muntik na mawala ang property na kinatatayuan ng church natin. Kaya minake sure ko to be part of it. First, fast forward to 2019, during our Seek First, isa po sa prayer request ko ay ang mapakasalan si Joylyn. Kaya po walang hesitation, binigay kong first fruit ko kay Lord. Meron nga po akong mantra noon, if you have a need, plant a seed. Kaya tinaniman ko po ang wedding namin. Later that year, I asked Joylyn to marry me. And she said yes. Yan. Kaya nag-decide po kami na magpakasal noong 2020. Kahit 10,000 lang po ang laman ng bank account ko. Dalawa lang po ang prayer namin noon. Una, Lord, be the center of our union. Second, Lord, wag niyo po kaming hahayaang magkautang. But sa unexpected turn of events, the pandemic came. Pareho po kaming walang trabaho.
iniisip po namin kung paano namin babayaran ang mga suppliers na nabook namin, hindi na po kami pwedeng mag-back out. Dahil na din sa pandemic, naurong ang kasal. So, fast forward po, January 29, 2021, praise God, natuloy po ang kasal namin na wala kaming utang. So, God blessed us with loving people, especially those who are close to us here in Life Giver. Indeed, God is good and God is faithful. Pero syempre, nagkaroon kami ng pagsubok along the way bilang mag-asawa. Sabi nga sa vows, di ba? In sickness and in health. Yes po. So, April 2023, na-diagnose po ako ng severe pneumonia. Sinabi po ng doktor na halos isang lang na lang daw po ang gumagana. Sobrang natakot po ako, nahirapan po akong huminga kahit maglakad po ang hirap. Sabi po ng doktor na kailangan kong ma-isolate for 1 week, mag-isa. Pero, hindi po pumayag si Miko. He never left me. Kahit sa sahig lang po siya natutulog noon. Basta makasama lang niya ako. God really blessed me with a good man. Sa loob po ng 6 months, pabalik-balik po kami sa ospital para sa check-ups and laboratories. Wala po kaming HMO noon. Pero lahat po ng bills ay nabayaran namin. Once again, hindi po kami hinayaang magkautang. After 6 months of medication, I received total healing from the Lord. Praise God. Yan po yung x-ray, yung CT scan. At hindi lang po yun, nagulat po ang doktor dahil wala pong naiwan na scar sa lungs ko. Sinabi po ng doktor na possible po itong magka-scar, pero ni isa wala po. Indeed, God is my healer. Akala ko po noon, hindi na ako makakabalik sa ministry. But here I am once again, serving Him in the worship team. Ito po ay patunay na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At naniniwala po kami na bunga ito ng kabutihan at grace ng Panginoon sa aming buhay. Hindi lang po yun, nakita ko kung paano niya ako pinagkalooban ng kakayahan na ma-upgrade ang mga gamit na ginagamit ko sa paglilingkod. Noong unang Puso Conference noong 2019, binigyan niya ako ng biyaya na makabili ng bagong electric guitar at guitar effects. At kamakailan lang nitong Come Worship Conference nitong 2025, muli niya akong pinagpala ng pagkakataong makapag-upgrade ng guitar effects ulit at mabiyayaan ulit ng isa pang electric guitar. Ang lahat ng ito ay para mas mapaganda pa ang service namin para kay Lord. Indeed, pag naglilingkod ka sa Diyos, siya ang bahala sa iyo. And binigyan din niya ako ng pagkakataon ni Lord na ma-share pa ang knowledge ko about sa guitar nang ma-point po ako ni Rev Mitch para magturo sa aming School of Ministry. Enroll na po kayo. Ngayon po patuloy po kaming nagpapalago sa Panginoon sa tulong ng aming mga life groups. Biniyayaan din po kami ni Lord ng isang apartment kung saan nagiging lugar din po ito ng life group at satellite fellowship. We may not have much in this world, but we possess something far greater. That is faith and trust in God, the one who provides, sustains, and never fails. Kaya church, we encourage you to continue giving faithfully to God kasi kapag na kay Lord ka, siya na ang bahala sa'yo. Panatag ka at sagot ka niya, ngayon at magpakailanman. Again, I'm Miko Aisorena. And I'm Joylene Aisorena, and we we are are Life Life Giver. Giver. Church, Church, let's let's give. give. Come on, nagbatian na tayo, pero ayan, ngitian mo na lang ang katabi mo. Umikot na tayo, so ngitian mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, you look great today. Happy Valentine's. Wow. Tanong mo nga siya kung ililibre ka niya mamaya. Yung totoo sa'yo. Yung totoo. Ililibre mo ba ako later? Amen. Ayan. Habang sineset up ko ang aking Biblia. Wow. Amen. Amen. Palakpakan nga po muna natin ulit ang Panginoon. We
We had a very, very powerful worship time, testimonies, at alam ko po, ramdam ko na po sa inyong presence at kita-kita ko sa inyong mga mukha na ready na rin po kayong makareceive ng Word of God today. Amen po ba? Amen po ba? Ayan, kaya naman, come on, let's close our eyes and we will pray. Father, we thank you for your strong presence in this place. Salamat dahil kinakausap mo kami at kakausapin pa through your word. I pray that you continue to open our hearts and minds as we listen to your word, God. Wala pong salita mong malalaglag sa lupa. Ito po ay tatanggapin namin ng buong puso, Panginoon. Maraming salamat po in Jesus' name. And everybody say, Amen! Palakpakan natin si Lord. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ayan, I am Pastor Michelle Santiago Semana. Ayan, and I'm so excited to be sharing the Word of God to all of you. Pero bago ang lahat, ayan, nasaan po ang inyong mga notebooks? Taas ang kamay ng inyong mga notebooks. Yes. Alam mo kung mayaman lang ako, binigyan ko kayo tigpa 500 lahat. Taas ang mga Bibles. Come on, come on. Alam nyo po, 2026 na, and I encourage you po, let's go back to having our notes in a paper and having a Bible. Amen po ba? And siguro another challenge kasi challenge ko yung sarili ko nito for the whole month of January. Okay, and I'm so happy. Grabe, nalagpasan ko to, guys. Be proud of me. Kasi for the 4 Sundays of January, nag-decide ako na every time na preaching na, ilalagay ko yung cellphone ko sa bag ko. O, di ba? Ang hirap nun. Okay, but praise God. Sabi ko, nag-commit ako, Lord, pag preaching na, hindi ako magsi-cellphone, hindi ako magno-note sa phone. I will listen to you, Bible, notebook, and you know what? I am so blessed. Kasi ganun pala ang makinig ng word. Ang sarap pag walang distractions. Kapag walang notifications. Amen. Kaya sabi mo sa akin mo, magbago ka na. Bibilhan na kita ng notebook. No, you know, pwede ko ba kayong i-challenge? Na February, bring your pen, bring your notebooks, bring your Bibles. In fact, wala rin akong dalang cellphone dito sa stage because I want to focus on you. Wow! Okay, and sana po makapag-focus po kayo kay Lord. Kasi ano yun, no? Walang distractions eh. So, pag hindi mo alam, hindi mo namamalaya na habang nagsuscroll ka, hindi mo na pala nare-receive yung word. Totoo po yan. Tama? Tapos tatanungin mo katabi, ano nga ulit yung number 1? Kasi nagsuscroll ka. But what if all of us will put aside yung cellphone natin and we will listen carefully? Tingnan nyo po ang mangyayaring change sa inyong mga buhay. Yes! Ayan, palakpakan natin si Lord. Wala lang, challenge ko lang kayo kasi challenge ko din naman yung 9 a.m. at i-challenge ko ulit mamaya ang 6 p.m. service. So, ayan, my title for today is God, Love at Iba Pa. Because it's February, praise God, natapos na rin ng January. Di ba? Napansin nyo ba? Parang every morning, gimugising ka, January pa rin, January pa rin, January pa rin. But I believe na mukhang mahaba yung January for us to have a longer time to seek God, longer time to hear God's direction for us. And I believe that we are now ready for 2026. Amen po? That we are aligned to what God is telling us. And this month, welcome February. And we welcome you guys to our Love, Purity, and Marriage series. For 4 weeks po ito, wag po kayong a-absent because we will just talk about, again, love, purity, and marriage. But for today, I want to share with you the foundation of love. Okay, hindi ito eros love. We will not talk about eros love, waiting, marriage. But I want to dig deeper yung foundation ng pag-ibig, ng lahat ng pag-ibig. Are you ready? Diba, Pastora, ayan na naman tayo, true love, about ba yan sa courtship? Hindi po. I want you to relax today because sasagutin natin ang mga tanong na, where do we really get love? Saan ba talaga natin nakukuha ang pag-ibig? Or ano ba talaga yung gauge?
ano yung basihan or basihan ng pag-ibig, and how do I know if love is in me? Ooh. Ang ganda pong sagutin niya, and good news po. Because love was clearly illustrated in 1 John chapter 4 verses 7 to 21. At yan po ang magiging text po natin for today. Medyo mahaba-haba yung, ayan, nilagay ko na sa inyo yung NASB version, NASB version, and then nilagay ko na rin for you yung Tagalog version. Pero if you have your Bibles with you, I encourage you guys, get your pen, get your notebook, get your markers, kasi magandang bilog-bilugan ninyo lahat ng mga sasabihin ko at sulatan ninyo. Kasi ang gagawin po natin ngayon is iisa-isahin natin yung verses 7 hanggang 21, and then let's see ano ba yung sinasabi ni John patungkol sa pag-ibig sa verses na ito. Are you ready po? Yes, 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 yes. Ayan, so basahin mo natin yung unang-unang verses. Sabi po sa verse 7 and 8, Beloved, let's love one another, for love is from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. Sa Tagalog, para mas maintindihan ninyo, mga kaibigan, magmahalan tayo. Ayan, sabi mo nga sa akin mo, magmahalan tayo. Oy, pero kung nililigawan mo yan, tapos magmahalan tayo. Okay. Kasi galing sa Diyos ang pagmamahal. Grabe yung parang nakakakilig na, guys. Ang taong nagmamahal, makinig this is truth, this is doctrine. Ang taong nagmamahal ay anak ng Diyos. At kilala niya ang Diyos. Para pala malaman ko na kilala mo si Lord, evidence sa'yo ang magmahal. Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Then magmahal ka. No, bakit ba ganito ang verses? Bakit ito yung sinulat ni John sa letter niya? Because ito po yung nangyari during the end of the first century. At yung mga early Christians po nung time na ito ay kumakaharap po ng mga false teachers. Okay? And dahil nga false teachers, they teach something very, very wrong. Very, very wrong. Unang-una, tinuturo nila, guys, na si Jesus, hindi naman talaga siya nag-came into flesh. Okay, hindi naman talaga siya nagkatawang tao. Pangalawa, they are more of knowledge than obedience. Pangatlo, they claim to know God but showed no love. Ang yabang-yabang nila na kilala nila si Lord, doctrine-wise, very okay, but you will see in their church that they don't have love. These teachers po promoted a kind of faith na intellectual but not relational. Sila rin po yung nagpo-promote ng spiritual sounding, maganda sa pandinig, talagang malalim, but no love. And then pangatlo, they claim nga truth. They speak the truth, but they don't acknowledge Jesus in human flesh. Kaya idiniin po ito ni John sa kanyang letter. And he did not introduce what is love. He introduced who is love. And he emphasized ano ang ginagawa mo kung totoong love or kung totoong may love ka ng Diyos. Kaya ngayon, isa-isahin natin yung title natin, God, Love, at iba pa. Let's make who got the word God. Kasi po, lumabas po sa verses natin na who pala ang love. And lumabas po sa verse 8 that God is love. Hello? God is love. Sabi, whoever does not love does not know God because God is love. Yung love po dito is of course agape or agape, which means dearly love, affection, may affection ka, unconditional, and to be fond of. It means, yung love dito is yung pagmamahal ng sobra-sobra. Lubos na pagmamahal at may real, totoong affection sa tao na yun.
at hindi napuputol dahil lang sa mga ginagawa mo. Because sometimes love is like that. It is conditional. And John said, makinig kayo ng mabuti, walang muna mag-multitask. John said, hindi niya sinabi na God has love. Hindi niya sinabi yon, tama? Balikan natin yung verse. Hindi rin niya sinabi na love is God. Di ba kayo, love is a rosary full of mystery. Ano ba yung mga love nyo nung ano nyo? Anong pangalan nun? Yung ganon? Slam book. Naabutan nyo? Ako di ko naabutan yan kasi Facebook na naabutan. Di ba yung, define love. Ang sagot mo is love is blind. Di ba? Okay. And sometimes you put love is God. But it's the other way around. God is love, meaning character niya yun. Attribute po niya ang pag-ibig. So, kumbaga, He is powerful, God is powerful, God is spirit, God is faithful, He is omniscient, omnipresent, and so on, and also, He is love. Yun siya at hindi mo na yon maaalis sa Kanya. Kaya alam niyo po, itong verse pa lang, it speaks of itself, di ba? I can also already preach and end here. Bakit? Eye-opener po ito na ang love pala, hindi talaga natin makukuha sa tao. Yung love ay hindi mo makukuha sa bagay o sa kahit sa sarili mo. Because sometimes you require people Hindi mo ako mahal. Diba? Nasasaktan ka, bakit? Yung love na gusto mong ma-receive sa tao, hindi niya naibibigay. Hindi reciprocated. Tama ba? Created. Yung love mo, okay, bakit? Kasi nga, hindi sila yung source ng love. You look for love sa Boracay. Baka mahanap ko yung love ko doon. Di ba? Ano siya, Amerikano. Naghahanap ka ng love sa work mo. Naghahanap ka ng love sa kung sino-sino. Again, they will never satisfy your heart because they are not the source of love. Never kang masasatisfy ng love ng tao kasi hindi sila source. Who is the source of love? Who is the source of love? God. God is the source of love. At sabi ng Bible, ang taong nagmamahal ay anak ng Diyos. At kilala niya ang Diyos. Amen? Meaning, I can say that love for other people, love for your family, is yung love mo sa tao, love mo sa pamilya mo, love mo sa asawa mo, love mo para sa disciple mo, sa mentor mo, is the ultimate truth teller of your love for God. Malalaman ko kung love mo si God, kung mahal mo ko. Hello? Malalaman ko, masusukat kita sa love mo kay Lord sa pamamagitan ng pagpapatawad mo sa akin. At sa pagmamahal mo sa kapwa mo. Now, bakit tayo napunta dito about love for others? Kasi po, pinakita ni John anong klase ng pag-ibig ang meron ang Diyos. Amen. At sana po malunod kayo sa pag-ibig ni Lord. Kasi I've been a Christian for like 17 or 20 years. Pero grabe nung dinedevotion ko to this week, inaaral ko to this week, nalulunod ako ng love ni Lord. Na para po akong born again, new born again. Na para po akong new Christian. At sana po, Lord, malunod ka ng pagmamahal ulit ni Lord. Nasasabihin mo ngayon, Lord, sapat na pag-ibig mo, hindi na dito sa katabi ko. Okay lang, di ako mahalin ito. Basta mamahalin ko siya kasi sapat na love ni Lord sa akin. Now, bakit? Hugutin natin yung word na love dun sa title natin. Kasi dinefine ni John what love is through the love of God for us. Are you ready? Tingnan natin yung whole verse. Whole verse. Diba sabi niya, verse 8, the one who does not love does not know God because God is love. By this, by this, the love of God was revealed. Na-reveal na daw noon pa kung anong pagmamahal ng Diyos. That God has sent His only Son into the world so that we may live through Him. In this love, not that we love God, but that He loved us. And He sent His Son to be propitiation for our sin. Dito ako magdadive kasi meron tayong dalawang klase ng pag-ibig.
How did God show His love for us? 2 things. Verse lang na po yan. Number 1, God's love is the love that moved first. Love that moved first. Balikan natin yung verse 10. Sabi, in this is love, not that we love God, but that He loved us. Sa Tagalog, tinan nyo, ang ganda ng Tagalog, ang totoong pagmamahal ay pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi pagmamahal mo sa Kanya. Kasi ibang klase po ang love ni Lord. Hindi mo yun kayang tumbasan. Kaya ang totoong pagmamahal daw is yung love ni God for you. And ni-reveal po niya yan. Paano? Tingnan niyo po yung verse 19. Talon lang tayo kasi ang ganda po nitong verses na to, na dapat aralin natin ng buo. Tapos makikita mo yung mga mini subpoints dyan, dun sa mga talon-talon na verses. Verse 19, basahin natin. We love because He first loved us. Sa Tagalog, nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Diyos. Hindi ba overwhelming po yun na malaman na una kang minahal ni Lord? Nakakakilig yun, bro. Hello? Kasi lagi ikaw dapat unang magmahal sa kaibigan mo, sa pamilya mo, pero ito wala kang dapat gawin. Bakit? Mahal ka na ni Lord kahit wala ka pang ginagawa. Amen. Sige po, palakpakan natin si God. He is a God who first loved us. He met us at our worst. Si Lord, kinatagpo ka sa mga time na nasa kasagsagan ka ng karumihan. Hello? He loved us even without proving anything. Yung love ni Lord is a love that initiates. Love na walang condition. Kasi most ng love, di ba, dapat pipiliin ka? Hello? Pero alam niyo po yung love ni Lord, He chose you first. Kasi ganito most human love, ganito siya. I love you if you change. Narinig niyo na ba yan? O sino dito aamin na naging condition mo yan? Sa disciple mo or sa mga manliligaw mo. Oh, dami. I love you when you change, ha? Next slide. If I'll stay if you don't disappoint me. Magsistay ako dito sa pamilya na to. Kapag. Lagi may kapag. May condition. I'll forgive you if you deserve it. Pero alam niyo po yung love ni God, ganito po siya. I love you even now. I see your mess, but I still choose you. Kita ko nang madumi ka, kita ko na ang gulo-gulo ng life mo. Ano ba ginagawa mo sa life mo? Pero bakit ganun? Mahal pa rin kita. I will come to you and not wait for you. Never kong makakalimutan nung bata ako, may nag-pray para sa akin. Sabi niya sa akin, sabi nung prayer na yon, wala kang kayang gawin na magpapabago ng tingin ng Diyos sa iyo. Mahal ka niya simula hanggang wakas. Kaya hanggang ngayon, pag may nagpapapray sa akin, yun yung pinagpipray ko sa Kanya, sa tao na pinagpipray ko. Bakit? Kasi naramdaman ko yung love ni Lord nung prayer na yun No, nga no. It will never change because yun na talaga yung character ni Lord that He is love. Yung love po ay nag-make ng first move. Hindi yun dapat siya siya yung naman nakagkasala. Ay hindi, dapat siya humingi ng unang tawad. Siya dapat tumawad. Siya dapat humingi ng tawad. Dito kayong hirap. Siya dapat humingi ng tawad. Hindi naman ako yung nagkasala. Lagi tayong may options. Lagi tayong may conditions. But you know, love makes the first move. He made the first move. Love made the first move when the woman was caught in adultery. Lahat reading bumato ng bato sa kanya, pero yung love tumayo sa kanyang tabi, lumuhod at nagsulat as if wala siyang nagawang kasalanan. At tinanong pa nung love na yon, meron bang nagko-condemn sa'yo? At sabi nung love na yon, ay sabi nung babae, wala po. Then the love said, then I will not condemn you as well. That is love! Love made the first move with that tax collector, remember? Na walang pumapansin sa kanya, tingin sa kanya magnanakaw, tingin sa kanya masamang tao, but love made the first move, approached that person, blessed that person, and became his disciple.
made the first move. Love made the first move. Nung si Peter po ay dininay yung love for 3 times. Pagka-resurrect niya, unang-unang tinanong, where is Peter? That is love. Love made the first move. Amen. At yun po yung klase ng pag-ibig na meron si Lord. At sana ganun din po ikaw pagkatapos nito. Number 1, ano nga po ulit? Love that moved first. Number 2, love that sacrificed. Come on! Verse 9, balikan natin. Verse 9. Sabi po niya, by this, the love of God was revealed in us, that God has sent His only Son to the world so that we may live through Him. In this is love, not that we loved God, but that He loved us. And He sent His Son to be propitiation for our sin. Gusto niyo pa bang basahin ko yung Tagalog para mas maintindihan ninyo? Verse 9, and then pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin nung pinadala niya sa mundo ang kaisa-isa niyang anak para magkaroon tayo ng buhay dahil sa Kanya. Pinadala niya ang anak niya bilang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan. Guys, itong love ni Lord na ini-illustrate niya ay handang ubusin ang lahat sa Kanya para lang sa'yo. Handang ibigay yung pinaka-importante sa Kanya para lang mabuhay ka. That is love. He is love. The love that God showed is a love that sacrificed. Literally po, si God pinadala yung kaisa-isa niyang anak para sa iyo. The love that can give even the last breath, even the last drop of blood for you to live. And you know, tingnan natin yung verse, lumabas po sa English yung word na propitiation. Okay, yung propitiation, okay, define natin siya. It is hilasmos, okay? Hilamos, which means atonement, expiator, or what? To atone for guilt or sin. Now, kung umattend ka ng consecration class, okay, kung umattend ka ng School of Discipleship na consecration class, in-explain po doon kung ano itong word na ito, propitiation. Gusto niyo bang malaman? Gusto niyo i-share ko sa inyo? Baka gusto niyo pa idagdag. May dagdag ka pa? Pengi pa. Ayan. Ang example po is this. May nakabangga sa yung kotse. Bago yung kotse mo. 2.5 ba? Yes. Marcus, may pang-diaper ka na. Ganito po ang propitiation, guys. Bagong-bago kotse mo. Kakabili mo lang. Kahapon. Okay? Tapos may nakabangga sa'yo. Ginasgasan as in, ikaw, kung bago kotse mo, ginasgasan kotse mo, ano mararamdaman mo? Ha? Magagalit ka. Bakit? Hindi pa nga ako tapos sa down payment ko yan. Hindi pa nga ako tapos sa monthly ko. 4 years yan, bro. Nagagasgasan mo na agad. Tapos wala pa nga akong insurance. Di ako nag-standard insurance. Di ba? Wala kang in-avail. So, ikaw, galit ka. Paano to? Tapos sabi nung nakabangga sa'yo, Sir, pasensya na. Kasalanan ko na nagasgasan ka. Magkano kaya bayad dyan sa gasgas na yan? So, ikaw nagsabi ka, siguro dahil bago ka, di mo alam pa ang patakaran. 1, 2. Maikli yan. 2,000 na lang, bro. O sige, 2,000. O ito bro, pasensya na talaga sa ito yung bayad ko. 2,000 sa gasgas. Pero, ang dagdagan ko na kasi baka na-stress ka. Ito pambili ng kape. Another 1,000. Ito, pagkapehin mo na rin yung asawa mo, another 1,000. Tapos, sobrang aberya ko na binigay sa'yo eh. O ito, pang padagdag na lang din doon sa coating mo, 1,000. Tapos, dagdagan mo na rin ng waxing, 1,000. Ay, sorry talaga, 1,000 na naman. Ito, hanggang sa ikaw na mismo nagsabi, teka lang. 2,000 lang hinihingi ko sa'yo, but sobra-sobra pa to. Pwede bang mabangga ulit? Yung taong nakaagrabyado sa'yo, sobra-sobra ang binigay sa bayad dapat sa'yo. Yun po yung ginawa ni Jesus.
ang sakit sa mata ng kasalanan, hindi makita ng, ayaw tignan ng Diyos ang tao sa sobra nating karumihan. But He sent His Son to die for you. Ano bang payment? 2,000 lang naman bayad sa kotse. Lamb naman ang bayad sa mga kasalanan, atonement noon. Pero sinobra-sobra ni God, sinobra-sobra ni Jesus, pati yung malinis niyang dugo, yung buhay na hindi nagkasala, isinakripisyo sa Diyos hanggang sa, alam mo, sabi ni God, okay na. Pinapatawad ko na ang buong mundo sa kanilang kasalanan. Tinitignan ko na kayo bilang pure as gold, what else? White as snow. Not because of you, but because of Jesus. His sacrifice on the cross for you and me. Amen? Yun po yung propitiation. Ay, parang di nyo naiintindihan. Naintindihan nyo ba? Guys, yun yung love ni Lord sa'yo. Sobra-sobra, umaapaw na to the point na, teka lang, sobra na, nalulunod na ako. Pero ikaw na mismo yung nagsastop. Pero hindi lang talaga nagsastop kasi sobra-sobra yung love ni God para sa'yo. Yung sakripisyo ni Lord para sa'yo, sobra-sobra din. Amen! Amen! Because of sin, we deserve to die as a payment for it. But He sent His Son to die on your behalf. That is love. Come on. Yung wrath of God, madali siyang sabihin, pero you don't want to experience it. Wrath of God is something you don't want to experience. But His love for us was greater than His wrath that made Him send His Son to die for you. Kaya sabi ko nga kanina, His death pacified the anger of God for you. That is love. Amen. Love that gave, love that made the first move, love that sacrificed, love that offered, love that gave His one and only Son. That is love. Or should I say, He is love. And church, this must be the foundation of our love. This must be the foundation of love. Ito ang hugot ng lahat ng pagmamahal. Ito ang basihan ng lahat ng pagmamahal. At dito tayo laging babalik. Bakit? This is the real meaning of love. Amen. Love na nagsasacrifice. Love na unang nagbibigay. Amen. So it is universal. Hindi porket nasa youth ka, iba ng klaseng love yung kailangan mo maranasan, or nasa young pro ka, ibang klaseng love. Hindi po iba-iba yung love. Iisa lang po. Love is universal and He is a person because God is love. Amen? Na sino dito gustong maulanan ng pag-ibig at malunod ng pag-ibig ng Diyos? Really? Really? No, ginawa na niya to many years ago. It's already in you. Kailangan mo lang paganahin. Kailangan mo lang i-switch on yung engine ng love mo. Papaano? Do you wanna know? I wanna know what love is. Wow. Diba? Yun yung kanta nyo eh. How do I know that love is in me? How do I know that God's love is in me? Ano ulit yung God's love? Number 1, made the first move and sacrifice. How would I know that this too is in me? Verse 11. Balikan natin yung verse na mahaba. Ayan, yung Biblia natin. Wow. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Tagalog, mga kaibigan, kung ganito tayo kamahal ng Diyos, naramdaman nyo ba at naintindihan nyo ba kung gaano kayo kamahal ng Diyos? Really? Really? Promise? Oh, naintindihan nyo, tama? Kung ganito tayo kamahal ng Diyos, dapat lang na mahalin natin ang isa't isa. Tingnan mo katabi mo, mahal mo ba yan? O mahal mo lang yan kasi may binibigay siya sa'yo? Ouch. Mahal mo lang yan dahil mahal ka niya.
Mahal mo pa ako dahil mahal kita. Tama ba yun? Mahal mo, o kaya mo ako mahal kasi kailangan mo ako. Wow! Let this verse explain for itself what love for others is. Yung love po dyan, kung titignan nyo, yan, for if God, yun. If God, ayun, we ought to love one another. Tingnan natin yung love dyan, tsaka yung one another. Yung love dyan is agapao. Meaning, it's a verb. Ito yung lumabas sa NASB version. Iisa-isahin ko lang. Hindi ito galing sa Google. Okay? Hindi ito galing kay ChatGPT. It's from NASB Concordance. Ang love pala to others is you welcome them. Hindi, hindi kami lang dito. Ano ka ba? Patingin nga ng bank account mo. Hindi, saka ka lang namin tatanggapin kung may ganito kang bank account. No, you welcome them. Love is welcoming people into your circle. Number 2, you entertain them. Guys, hindi ito yung gano'n hindi ito yung entertain. But entertain dito is you attend their needs. Na kahit nag-office ka, may kumalapit sa'yo, mamaya na. Ganon tayo, hindi mamaya na, busy pa ako . May nag-chat sa'yo na tulong, gusto ko na mag-suicide, busy ka, nagmi-ministry ka. Mamaya na. Hindi po, ang love dito is you, habang nag-work ka, may kumalapit sa'yo, yes, how can I help you? Massage, manicure, pedicure, anong gusto mong service? Ganon po, you attend their needs because you love them. Hello? And to be fond of them, yung magustuhan mo sila ng tunay, yung hindi, love you, tapos, yung iba na yung mukha mo, kasi lang plastic lang. Sis, musta ka na? Ganda na ano mo tunay mo siyang gusto. Yung kahit ganyan yung mukha niya, MC, asa si MC? Favorite ko niya, ayun si MC. MC, love you. Yung gustong-gusto mo siya. Kahit pa ganyan ugali niya, gusto mo siya. Di ba? Kahit pa laging hindi niya sinusuoli yung gamit mo, hiram ng hiram. Di ba? Ikaw muna sa tricycle. Ikaw muna. Talagang mahal mo pa din siya. You are fond of that person. Yung asawa mo, yung talaga lahat na ng pang-aasar gagawin niya sa buong araw, pero talaga mahal mo siya. Yung ganon. Lahat na gagawin na kaiinisan mo, pero you are just fond of that person. And to love dearly meaning mahal mo lang talaga siya ng tunay. And to be well-pleased. Parang yung mga anak natin, sila Marco, sila Bella, wala pa naman silang ginagawa, pero bakit mo inaalagaan? Bakit mo pinapakain? Bakit mo sinusustentuan? Kasi mahal mo sila, wala pa silang ginagawa, nagsasmile, hello! Ganun lang yung ginagawa, pero mahal mo lang talaga siya. Yun yung love dito. Kaya at sabi ng Bible, kung tunay mong naramdaman ang pagmamahal niya, dapat lang din na mahalin ang isa't isa. Question, do you welcome other people? Do you entertain other people? Do you accept other people? And yung together dyan is tayo mismo. Together, each one and others. Amen? At kaya ang sinasagot na, how would I know if God's love is in me? Simple lang, kunin natin yung sa title natin, at iba pa. God, love, at iba pa, o ito lang, simple lang. Para malaman kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos kapag may pag-ibig ka para sa iba. Hello? Pamilya mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, ka-church mo, kaklase mo, katrabaho mo, everyone around us, we will know you have God's love when you love them. Amen? Sino dito gusto yung may exercise this year? Kasi may mga kilala tayo, di ba, na mahal lang yung mahal sila. Pero pagdating sa mercury drug, sasabihin ko tuloy. Sa security guard dapat. Mercury drug. Pero paano pag yung security guard? Yung mga nagmamalimos dyan. Yung mga taong hindi mo naman kilala. Yung mga taong kagalit mo, mahal mo pa din ba sila? Sabi ni Lord, sabi ng verse, kung naramdaman mo na yung pagmamahal ng Diyos, dapat lang nating mahalin ang isa't isa. Sana mahalin niyo ako. At sana mahalin mo yung katabi mo. Sana mahalin mo yung simbahan. Sana mahalin natin ang isa't isa.
Sobrang simple lang. Palakpakan natin ang Diyos. Are you ready to love other people? Amen. Hirap yan, promise. Mahirap. Pero madali dahil bakit hindi kita tatanggapin? Tinanggap ako ni Lord. Mamahalin kita. Sa mga panahon na walang-wala ako, hindi ako iniwan ni Lord. At sa mga panahong walang-wala ka, hindi rin kita iiwan. Kasi ganun yung pagmamahal niya, nag-overflow lang. Papunta sa iyo. I will show you God's love because I was overflowed with God's love. Amen? Now, if we continue to love other people, dalawang bagay yung mangyayari sa inyo. Are you deciding today to love other people? Alam niyo po, itong preaching na to is the answer to our new life giver mission. Sabi po doon, di ba, we exist to love God and love people. Hindi pala siya different, magkakambal pala talaga yun at magkadikit pala talaga yung love God and love people. Hindi pala pwedeng mahal mo lang si Lord. Hindi pala pwedeng mahal mo lang yung tao, magkapareho siya, sabay siyang nangyayari. Amen? And I hope nasagot yung mission natin ng 1 John chapter 4. Now, if we will continue to love other people, ito po yung mangyayari sa inyo. Are you ready? Dalawang bagay. Pakita natin yung Bible natin ulit. Verse 12. Yan, tatapusin na natin ito. Ayan, verse 12 na tayo. No one has ever seen God. If we love one another, here's what will happen to you if you continue to love others. God remains in us. And His love is perfected in us. By this we know that we remain in Him and He in us because He has given to us of His Spirit. Sa Tagalog, para mas maintindihan natin, wala pang nakakita sa Diyos, pero kung nagmamahalan tayo, nasa atin ang Diyos. Amen? At nagiging perfect sa atin ang pagmamahal niya. Sigurado tayo na namumuhay tayo na united sa Diyos at ganun din siya sa atin kasi binigay niya sa atin ang Espiritu niya. Letter A, if you continue to love other people, God remains in us. Nasa iyo ang Diyos. Yung presence niya nasa iyo. Yung anointing niya nasa iyo. Yung love niya nasa iyo. Sigurado tayo na mamumuhay tayo na united. Because God is not a God of hate. Kaya if you have hate, He can't live in you. Because God is a God of love. Hindi siya pwede sa madudumi. Kaya if you choose love, you are united with Him. If you choose love, He will remain in you. Here's the catch. Tignan niyo po yung verse 13. Yung verse 13, sige, pakita natin. 14 pala. We have seen and testified, tama. We have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God remains in Him. And He in God. 15, basahin ko Tagalog. Nakikipag-isa ang Diyos sa lahat ng nagsasabing si Jesus ang anak ng Diyos at nakikipag-isa din sila sa Diyos. Meaning ganito, if you continue to love people, God remains in you. Nasa iyo si Lord. Pero here's the catch. Mas magre-remain si Lord sa iyo if you love that person, tas you confess pa to that person that Jesus is the Son of God. Meaning, you share the gospel to that person. Sharing the gospel pala is showing the love that you have from God. Both si Lord, si God, will remain in you. Naintindihan niyo po ako? Yan naman yung panalangin natin, di ba, na hindi tayo iiwan ni Lord. Yun naman yung panalangin natin na hindi tayo iwan ng presensya niya. Gusto mong hindi iwan ng presence ni Lord? Then, mahalin mo yung tao. Nandun siya sa'yo. Pangalawa, gusto mong hindi ka alisan ni Lord? Mag-share ka ng gospel. Hindi ka niya aalisan. And confirmed. Confirmed to ng Matthew 28. Ang sabi niya, I will be with you always to the very end of the age. Bakit niya sasamahan? Ginawa mo yung commandments. Go and make disciples. Ito lang yung command na may pangakong hindi ka niya iiwan habang buhay. Ito lang yung pangako na sasamahan ka niya hanggang dulo. Galing!
Hinihimay-himay lang natin yung verse. But it's full of love. It's full of wisdom. Amen. If you love other people and you share Jesus to them, you declare and confess that Jesus is the Son of God, then He will remain in you. Pangalawa, this is what I love. Ito yung prayer ko na, Lord, sana mangyari to sa aming lahat. God's love is perfected in us. Sabi, diba, no one has ever seen God. If we love one another, God remains in us and His love is perfected in us. Buo, totoo, at kumpleto ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hello? Hello? At alam niyo po ba ang resulta ng perfect love? Perfect love results to having no fear. Saan natin ito makukuha? Baba lang tayo. Verse 17. Look at the screen. Sabi ng verse 17, by this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment. Because as He is, we also are in this world. There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. Now, here's the big truth. This is a general thing. One of the most feared moment of people, alam niyo po ba yung pare-parehas tayong, kung may isang bagay na kinakatakutan tayo na pare-parehas tayo, alam niyo kung ano yon? Sa akin, ano? Judgment Day. Am I correct? That's what we fear the most. Ang harapin si Lord. Bakit? Some of you will say, hindi pa ako ready, dami ko pang kasalanan na ginagawa, hindi pa ako naglilingkod sa Kanya. We sometimes fear the judgment day. Right? Pero in-explain ni John na kapag si Lord nag-remain sa'yo at na-perfect yung love niya sa'yo, tatanggalin niya yung fear to face Jesus one day. Bakit? Punong-puno ka ng love, ba't ka matatakot? At alam niyo kung ano yung papalit? Excitement. Na, Lord, excited ako sa day of judgment. Bakit? Makikita ko na face to face yung minamahal ko araw-araw. Makikita ko na finally, yung dine-devotion ko araw-araw. Finally, I will get to see you and I will get to experience you. Amen? Amen? If you have love for God and love for people, you don't commit sins anymore. Ayaw mo na dun. Ayaw mo na sa madumi. Kaya you can readily face God saying, I've done well while I lived on earth. I gave up my life for you, God. Surrendered my everything. Di ako nag-agrabyado ng tao. I shared the gospel. And I am just so excited to face you. Yun na yung gagawin mo. Yun na yung mararamdaman mo. Kaya sinabi to ni John that perfect love drives out fear. If you are full of God's love, there is no fear in you anymore. Amen? Attend kayo ng consecration class. Mas didiinan natin to. Ano mangyayari sa Judgment Day? But I pray na as you love other people, God's love will be perfected in you. And that love will drive out fear in your heart. Amen. Amen. Kasi sasabihin mo na, Lord, minahal ko ng totoo yung mga tao sa paligid ko. Lord, hindi ko sila hinusgahan. Lord, hindi ako nandugas. Hindi ako nag-agrabyado ng tao. Lord, hindi ako naging plastic sa pakikitungo ko sa kanila. Minahal ko ng totoo yung pamilya ko nang walang hinihiling na kapalit. Lord, I sacrificed my life for my disciples. Lord, even yung mga members ko, pinaka-last money ko na, binagay ko pa. Diba? I no longer waited for them, pero I came to them. I always made the first move, kasi yun naman yung pinakita mong love eh. I love them first because you first love me. Lahat yan, kaya mo sabihin in front of God. No fear, but just excitement na, Lord, pwede ko na bang marinig yung well done, my good and faithful servant? Kasi minahal ko ng totoo yung kapwa ko. Dahil lunod na lunod ako ng pag-ibig mo. Amen.
What's the main message of our topic today? Simple lang po, ang mahalin ng Diyos ay mahalin ang ibang tao. Para malaman ko na mahal ko ang Diyos kapag mahal ko ang ibang tao. And that is the foundation of love. That is our mission. That is Life Giver's mission. We exist to love God and love people. I will read the last part of the verse because this is the main message of our topic. Basahin ko na lang yung Tagalog para mas maintindihan natin. Basahin natin yung 20 and 21. Kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero galit naman tayo sa kapatid natin, mga sinungaling tayo. Kasi papaano natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung yung kapatid na nakikita natin ay hindi natin kayang mahalin? That is the foundation of love. If you tell me you love God, yet you hate me, you curse people, you mock other people, you gossip other people, then God's love is not in you. You are a liar. Sinungaling ka. Kung sinasabi mong mahal mo si Lord. Pero, grabe ka naman, mang-okray ng tao. Pasensya na. Bible na mismo nagsabi, mga sinungaling tayo. Ito po ang totoong pag-ibig, ang mahalin ng tao ng totoo. And lastly, verse 21, ito ang utos na binigay ni Christ sa atin. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang kapwa mo. Do you love other people? Or you just love those who loves you? Mahal mo lang yung mga taong mahal ka. Pero paano kapag yung mga hirap ng makaintindi? Paano yung mga nakaaway mo? Paano yung mga nakaalitan mo? Mamahalin mo pa rin ba sila? Oo, basta mahal ko, basta pinatawad ko na sila. Pero wag ko lang silang makita. Ko lang makita yung anino nila. Pagmamahal ba yun, bro? Yeah, there are relationships that will never, go back. Pero at least, alam mo sa sarili mo na mahal ko to. At hindi ko sisiraan to. Bakit? Mahal siya ni Lord eh. Ba't di ko siya mamahalin? That's the love that God wants you to have. Love for your parents. Love for your kids. Love for your siblings. If love mo sa leader, love mo sa members mo. Di ko na alam. Alam ko na intindihan nyo na yung sinasabi ko. If you want to check God's love for you, then check your love for other people. Amen. That is love. This is the general kind of love. And this is the foundation of all love. Next week, sa mga susunod na linggo, let's talk about courtship, marriage, pero babalik pa rin tayo sa first week. God is love. Amen. Let me read the final conclusion. Na-flash na ba natin? Minahal tayo ng Diyos mula pa sa simula. Ibinigay niya ang lahat at hindi siya nagkulang. Kung talagang nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, makikita ito sa paraan ng pagmamahal natin sa kapwa. Totoo din, walang kondisyon din, at handa ring magsakripisyo. Kaya hamon sa atin na magmahal muna. Magbigay ng buong puso. Ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw na buhay. Who wants to love today? Really? Now, if you are that person, I want you to stand up right now and pray to Him. Pray tayo. Commit tayo kay God. Unang-una muna, close your eyes. Lord, lunurin mo ang tao na ito ng iyong pagmamahal. Close
Close your eyes. Remind this person how much you love him. How much you love her. Na wala siyang kayang gawin na magpapabago ng tingin mo sa kanya. Love of God be felt by each one of us. The love that made the first move and the love that sacrificed. Right now, feel the love of God. Balik sa unang pag-ibig. Yakapin ka ng Panginoon ngayon. Maramdaman mo ang tunay na pagmamahal niya para sa iyo. And I want you to thank the Lord. Thank you, Lord, for the love. Thank you for sending your Son for me. Thank you for forgiving me. Come on. Thank you for the life that I don't deserve, yet you gave it to me. Sino ako para mahalin mo? Kaya wala akong ibang gagawin ngayon, kundi isuko ang buhay ko sa iyo. Right now, another time of prayer. Surrender your life to Jesus. Offer your lives to Him. Buong buo. Give your heart to God. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Marapat lamang na sa buwan ng pag-ibig ay makabalik ka sa totoong pag-ibig. Makabalik ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. And right now, at this moment, it's time to illustrate the love of God by deciding today to love other people unconditionally. Mahalin ang tao. Mahalin ang tao ng lubos. You will also make the first move. You will sacrifice for other people. I know na meron kang nakikitang image or people in your mind. Yan ang mga taong gusto ni Lord na mahalin mo. Pamilya mo, anak mo, magulang mo, kaklase mo, ka-office mate mo. Right now, I will be quiet again. Commit today to love them unconditionally. Come on. Lift up your hands and commit to God.
challenge. Even the people na nakasakit sa'yo, even yung mga taong umagrabyado sa'yo, yung mga taong hindi na okay yung relasyon sa'yo, this is my challenge. Release forgiveness. And release love towards that person. Mahirap. Pero that's the kind of love God showed you. Sa mga panahon na hindi ka karapat dapat patawarin, pinatawad ka. Sa mga panahon na nagkakasala ka, pinatawad ka. Right now, I'll give you more time. Extend forgiveness towards that person. Pwedeng magulang mo siya, pwedeng asawa mo siya, pwedeng anak mo siya. Release forgive. Pwedeng pastor mo siya, pwedeng ka-life group mo siya. Right now, give love to that person. Tell that person on your mind and in your heart, I forgive you and I will love you. Come on, everybody. Release. Release love. Hallelujah. May revival na nangyayari sa puso mo. Come on. Release love sa katrabaho mo. Release love sa kaklase mo. Release love sa mga undeserving. Doing this for yourself, not for other people. So right now, receive freedom. Receive cleansing. Pinapalaya ka ni Lord sa grudges mo. Pinapalaya ka ni Lord sa bigat ng puso mo. Right now, receive it. Pinapalaya ka ni Lord sa guilt na nararamdaman mo araw-araw dahil sa mga nagawa mong mali. You are now free. You are now forgiven because God's love is greater than your sin. God's love is greater than what you've done. So receive, lift up your hands, receive your forgiveness, receive your freedom, receive reconciliation, receive breakthrough right now. Kasi umaalis ang hate sa puso mo, pinapalitan ng pagmamahal. Tinatanggal ang revenge, pinapalitan ng understanding. Receive it. Come on, receive. Receive the love. Receive agape love of God. Hallelujah. I declare healing of relationship. Healing sa broken relationship. Inaayos ito ng Panginoon ngayon. Hallelujah. Wow. Thank you, Lord. Come on, everybody, sing this song. Make this as your prayer. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your
Lord, we seal this in your most precious name. Thank you for reminding us of your love and reminding us of our role to love other people. Thank you for the breakthrough. Thank you for the healing. Now we understand what love is. Maraming salamat po in Jesus' name. And everybody say, can you hug your wife? Can you hug your husband? Or yung kaibigan mo, yung kapatid mo, magulang mo. Come on, sabi mo nga, I love you so much. I love you so much, Shimachi. Amen. Once again, pinakamalakas sa palakpak para sa Diyos. And of course, speaking of love, we want to commemorate the love that sacrificed for us. So I want you to get your paraphernalia, your bread, your wine, and we will be remembering what Jesus Christ has done for us on the cross. As you prepare, listen to this song. Sige, i-ready nyo na, buksan nyo na para hindi tayo mahirapan later, even yung plastic. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. Get your bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Break the bread right now. I want you to say a little prayer. Come on, pray right now. Breakthrough, healing sa buhay mo. Thank you, Jesus. Lord, because of your body beaten on the cross, yung crown of thorns, it was for my freedom from oppression. Yung lashes mo, pinalo sa'yo, it's for my freedom, for my healing. And so right now, I declare healing for my family. We rebuke death right now in Jesus' name. We rebuke sickness in every family member. I declare healing, healing, healing. I command healing right now in the name of Jesus. I rebuke also bankruptcy, debts in Jesus' name. But bagkus kami po ay pagpapalain mo, mag-overflow ang blessing sa aming mga buhay. We receive it in Jesus' name. Amen. Let's partake the bread. In the same way, he also took the cup of supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Father, we declare also the blood that was shed on the cross ay ngayon nasa amin na rin, Panginoon. We are healed. We are free. Kami ay pinapalaya sa lahat ng sumpa, opresyon. Kami ngayon, ang DNA mo ay dumadaloy sa amin. We are protected from any harm, from any danger ng plano ng demonyo sa amin. And all the plans that you have for us will happen in the name of Jesus. Thank you, Lord, for your blood. In Jesus' name, amen. Let's partake. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Maranatha, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Alright, so taas natin ang ating mga hands talaga. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when fellowship ends. God bless you, everyone. Dito po kami. We can pray for you. And again, Life Giver Worship. Punta po dito sa ating right wing. You can get your Life Giver Worship IDs. God bless you guys.